Walay panalangin kung walay obedience. That's why ginaayos nato din so that ang favor ni Lord nga ginadream, ginapray nimo, ginapangay nimo. Surely, say the word surely, it will come to you because you are designed by God that He is going to bless you. Design ka ni Lord nga panalanginan kaniya. Nga naman, anak kaniya, mag-represent ka sa iya, dili gusto ang Ginoo nga mapaulawan siya sa imong kinabuhi. Triple nga result. Favor from God, wisdom, then 10 times better. Imposible, di ba? Pero nahasulat o nahita. Sa unsa nga desisyon ni Daniel, verse 8 lang iyang gi-decide. And he resolved himself not to defile. Mao ni mga kaigsunan, gusto namo na masabtan nato na message sa atong life every day. That's why I resolved also into my heart that when I begin to understand the ministry of discipleship in ako, Lord, todo na ni 10 times better. To deliver the Word of God, let us welcome the Senior Pastor of Generation for Christ Ministries, Pastor Charlie Pryor. Pwede ba na ito pakusgon pa itong pakpak para kay Jesus? Glory to God Almighty this morning. Let us all pray. Father, this is another moment for us, another blessing for us, Lord, to enter into this opportunity to hear your word, to listen to your voice, and to act on it, Lord. Let your grace fall upon us today. Lord, dili mi magsalig sa among kaugalingon nga pagpanabot. Among gi-honor ang Holy Spirit. Mangayo mi og dihog aron ang mga pulong nga igalitok sa imong alagad, Lord, is the word that comes from you. And every ear, listening ear, Lord, their heart is open as well to receive. Gusto gid mi, Lord, nga every time na may opportunity mag-listen sa imong word, that our lives will never be the same again. Salamat, Lord. We embrace the grace that is sufficient for each one. Og salamat, Lord, nga through your grace na sustain kaming tanan. Salamat, Lord, sa opportunity. This is really a blessing. And we welcome you here, Lord. Be lifted up, be glorified. Bless your people, bless us all together. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Please take your seats. O padayon i-greet ang imong katapad ing na blessed morning to you. Truly, this is the wonderful day. No? So, salamat sa Ginoo. Padayon nga atong ginalatag ang tanan natong mga lingkuranan so that tanan nga makita ninyo nga mabakante nga lingkuranan, mahimo siya nga challenge sa imuha. So naa ba kay katapad nga lingkuranan lang walay tao? Naa ba? So take that as a challenge. Lord, sa sunod kining lingkuranan nga bakante, Lord, do na nanay naglingkod nga tao. Amen. Og the moment nga moingon mo sa ako, pastor, puno na tanan, mo palit na pud tag 100 ka bag-ong lingkuranan. No? Progressive. Amen. Nga naman, atong gi-embrace ang declaration, the least of you is 1,000, the smallest is a mighty nation. Prophetic na nga word ni Lord sa ato nang gi-embrace. Dili ta magpabili na gamay. Dili ta magkontinto lang nga okay na ni atong number. Abot na taog 400, 450, Lord, kulang pa ni Ginoo. Because a lot of people are waiting outside, waiting there, no? Ug mao na atong i-declare, mao na atong pangayoon kay Lord. Prophetic na nga declaration nato. Og salamat sa Ginoo kay sa dihang atong masabta na magkaron kag burden sa imong heart. Unang-una, the burden is, Lord, gusto ko mahimong faithful. Ikaw ang una. No, aside nga nag-iisip ka, Lord, gusto ko mag-invite. But the right question is, Lord, gusto ko mag-faithful. Gusto ko, Lord, mahimong consistent. And the moment ma-establish na sa imo, muadto na ka sa next level, Lord, gusto ko mag-invite.
Lord, gusto ko mag-encourage others. Why? Na-establish naman ka. Kasi kung dili pa ka ma-establish, anya magsige na kag-invite, one day, ang imong gi-invite ang present, ikaw nga nag-invite, wala. Ayan, di ba? Makita na ito na usay, uy, ang imong gi-invite, ikaw nalay wala. Nga naman, wala kayo siya na-establish. But by the grace of God, nag-journey ta ni anang tanan. You know what? Every time nga nag-gather ta din, my heart is so elated, no? Kanabang na ako'y time nga naanak ko sa office diha, din makakita ko sa inyo, nag-abot-abot mga sakyanan, makakita ko sa mga individual, nagasaka, Lord, ako, salamat because these people, Lord, are coming because hunger sila sa imong presence. Kinsa man sa inyo gigutom sa presensya sa Ginoo. That's the reason nga nung nian ito sa church. Kay the moment wala na ka dinhi, meaning busog na ka. Wala na ka nagkinahanglan kay Lord. No? Kaya ang mga nag-aanhin ni katong mga nanginahanglan, katong mga gipang-uhaw. No? Katong mga naiting uha sa kinabuhi nga gusto nila nga matagbaw sila, gusto nila nga masabtan ang journey sa kinabuhi. That's why we keep on coming before the presence of the Lord. Now, all throughout sa atong life, when the day nga dunay gimugna si Lord, God speak to us, no, nagkigstorya sa amo about starting a church 2023, no? 2013, 2013, that's a time nga naging ko, Lord, the journey begins. The word journey, grabe nga nagrema na sa ako, it's all about journey. Biyahe sa kinabuhi. Lord, the journey begins. O karong 2024, this will be our 11th year, no? Tupos na nga itong unang decade o sa kadekada, we are now starting the new decade, the 2024, the first year, again, after the 10 years. And still remain, the journey is still ongoing. Ingnan mo katapad, the journey is ongoing. Ayan. Because you know what, this morning, the theme na gusto na akong i-share is all about our journey. Ingnan mo katapad, our journey. So, dili lang basta our journey, but there's a specific declaration, our journey for a greater harvest. Declare that sa imong katapad, journey for a greater harvest. No, i-prophesy na sa iya, no? I-declare na sa iya ha. And the moment there is a declaration and someone received the declaration, then that word of declaration will come to reality. No? Because you know what, I realize nga tanan nga nasa word ni Lord, especially when it is a promise, and then imo na siyang i-claim o imo nang i-declare, that is already a prophetic declaration. So meaning, mahitabo siya because someone believe. And when someone believe and someone speak and declare, that belief will come into reality. Kaya mao day ng sikreto, dapat. No, kung unsang gusto nimo nga mahitabo sa tao nga nindot, mag-declare kag nindot sa iya ha. Mga managtiayon, unsang gusto nimo nga mahitabo sa imong bana, imong i-declare ang mga nindot na mga butang. Vice versa, the wife as well. The kids, mga ginikanan, unsay gusto nimo nga mahitabo sa imong anak, declare good things, prophesy. Bisag wala pa, bisag medyo malabo pa, medyo dili pa klaro, bisag murag imposible pa, but by virtue, by the authority sa word ni Lord, you keep on declaring. And let me say this statement, everything starts with the Word, and that Word is the Word of God. Sustained by our consistency of prayer. Kay naigisugdan, dapat masustain. Dapat mapadayon. So paano ipadayon? The moment you engage in consistency of your prayer. And the next is manifested by our declaration and proclamation. Wow, I find this statement very, very important because samtang na malandong ko sa tong journey, Lord, all throughout, maura man gini among journey. Magsugod mi sa word. Because sa tinuod lang, kung wala pa kay word, wala pa kakasugod. Without the word, you have not started yet. But the moment you embrace the word, spoken word and word, Jesus Christ, you embrace Him. No? Muto ganina ang awit nato sa Bisaya, kung ikaw imo nang gidawat, gisaligan nimo sa Jesus, mahimo kang anak sa Dios o mahimo kang gamhanan. Murag ako gamhanan, because of the word. Dili ka ikaw kay gamhanan ka, because of the word. Anak ka sa Dios. And in the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. So therefore, everything starts with the Word. That's why we call it born-again experience. Kaya bisag may edad na, 60 years old na, pero mao pa siya nakakaplag sa Word, meaning relation kay Jesus Christ, that 60 years old person is a newly born-again person. That's amazing. And that is really true. That's why everything starts in the Word. Sustained by our consistency of prayer. Very important. Dapat something nga masustain. So, nindot nga na kay Word, pero paano nimo siya ipadayon? The moment mag-engage ka sa prayer. Because prayer connects. Ingnan mong katapad, prayer connects. So meaning kung wala na ka nag-pray, hinay-hinay na ka nag-disconnect. Doon na kay Word, pero dili masustain. And another is, and manifested by our declaration and proclamation. Very important nga dili ka magpakahilom. Bisan pag tanaw nimo negative ang imong palibot, but because you have the Word and you keep on praying, you now begin to declare and proclaim. Maingon ka nga, wala pa karon, pero I proclaim that muabot siya. And the moment you proclaim, the one who owns the Word, God, who is the owner of the Word nga imong giproclaim, He will come and manifest the Word. That's faith. Kaya dinita naga-journey igsoon. No? I really pray nga, Lord, tagaan mi nimo og grace nga ma-understand namo kining mga butang. Because again, as a pastor, no, praise God, nga ingon ako, Lord, dili na lang ko mag-preach sa mga people. I wanna teach them as well, Lord. Dili na lang ko mag-preach sa tungod sa mga research nga akong gibuhat, Lord. Gusto ko mag-preach from the depths of my heart and from the experience that I have by the grace of the Lord, so that it's easy, Lord, sayon nga among masabtan, because we are but human, nga dapat makarelate kami sa among mga people. O kini siya ang atong gina-journey, mga kaigsunan. So dahil tulog kabutang na akong i-emphasize karon na buntag, based ani nga declaration, everything starts with the Word of God sustained by our consistent prayer and manifested by our declaration and proclamation. So meaning, three things atong i-discuss this morning. Number one, the power of the Word of God. Ignay mo katapad, there is power in the Word. So the power of the Word of God. Doon na isa ka verse nga akong na-remember, John chapter 8 verse 12 sa New King James Version. This is the verse. Then Jesus spoke to them again, saying, remember, He spoke to them again, meaning He keeps on speaking, He keeps on declaring. And now this time ingon siya, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have light of life. Pangutanay mong katapad, are you a follower of Jesus? Unsay yang tubag? Nagtubag ba sa yes? Is there any follower of Jesus in the house? Amen. The Bible said, he who follows me shall not walk in darkness. Grabe ka specific. But have the light of life. So sa ang timailhan nga nasabtan nimo ang imong journey kay Lord, nga adunay gitawag na turning away, meaning turn around of your life the moment you decide to follow the Lord. And the Bible said, dili ka na mulakaw, siya nga nagsunod kanako, dili na mulakaw diha sa kangit-ngit. O dili ka na mulakaw, o dili ka na maglakaw. Both na siya sa declaration for you, o sa imong desisyon nga dili na ka mulakaw. Dili na ka magkinabuhi sa kangit-ngit. Biyaan na nimo, mag-decide ka. Human ka nag-pray, human na nimo nadawatan ng word, you have to decide na, mag-decide ka na. Kay mao nang gingon sa Bible, the power of the word, and then doon na siya'y light sa iyang kinabuhi. Kahayag na ang naa kaniya. Meaning sa kahayag, ang iyang kinabuhi padulong na sa iyang paglambo, kay kahayag naman ang iyang giagian. This is the Word of God. Did you believe the Word of God? Kaya that's why we need to understand nga kini day mga butang gusto ni Lord mahitabo sa atong mga kinabuhi.
The moment do na kay word, therefore adunay mga action nga imong buhaton. So ingnay mong katapad, life is full of action. Meaning do na kay mga desisyonan nga pagabuhaton. Ngano man, because adunay instruction. Ingnay mong katapad, dunay instruction. Og adunay dili lang instruction but command. Instructions and command based on the word of God. Of course, because of the limited of time, daghan mga verses, pero kamo na lang ang mag-research. Pero I believe as I make this declaration, all of this declaration ay naa sa pulong sa Ginoo nga instruction and command. Og mauni ang kasagaran nga trouble sa mga tao. Kay pagdating sa instruction, medyo dili na dayon mutuman. Pagdating sa command, medyo salaon na dayon. Pero don't you know na mauni ang secret for you to soar high, fast forward. Kanang gitawag sa Bible nga swiftly. Nganong swiftly man? Simple lang ang gibuhat. He follows instruction, he obeys command. Nganong nalangan man ni? He sometimes struggle on the instruction and did not follow the command. Mauna ang rason nganong kini ni sutoy, nganong kini nalangan. Hingnay mong katapad, now alam ko na. Ayan. So, dapat personal ninimo karon nga embrace. Sa ato pa, ikaw ang maghimo og desisyon kung gusto na ka musutoy o gusto lang ka maglangan-langan. But I want us to understand this morning, as far as the Word of God is concerned, these are but very important instructions. So, sa imong buhaton, as you have the Word of God. Kining tulo, actually basic kayo ni siya. Medyo wala siya na appeal sa akong slide, pero ako lang ning i-insert because magkaroon siya og foundation sa ato. Sa Word ni Lord, gikinahanglan una mag-read ka or mag-study ka. Read and study. Kay naa diha ang imong information. Information of knowledge. And then next imong buhaton, listen to the Word. Pag mayon kag-listen to the Word, maka-gain ka og understanding. Ayan, wala. Aw na adi ay. Salamat, no? Then magkaroon ka og understanding. Kay nag-listen ka sa Word. So progressive. And then ikatulo, you have to speak the Word or prophesy the Word. So una, mag-read, study, knowledge, acquiring knowledge. Number 2, listen, understand. But point number 3, proclaim. Okay? Imo nang i-proclaim. So kining mga butang gikinahanglan mag-manifest sa atong mga kinabuhi. Can I hear an amen to that? Now let's proceed to the instructions and commands. Dunay mga words si Lord sa ato na gusto niya nga atong i-adhere, atong pagabuhaton. Adunay word ni Lord nga nagingon siya, do not be afraid. Ingnay mong katapad, do not be afraid. Ayan, kinsa na may nahadlok dere. Ayan, wala na mo angkon kay gingnan na do not be afraid. No? Pero many a times mahadlok ka. Pero the moment mo balik ka sa word, ingon ang Bible, do not be afraid. Alright? So karon mag-away kumbaga, magkaron og war ang realities nimo og ang word ni Lord. So dapat ang magdaog ang word ni Lord. Amen. Do not be afraid. Ang next nga line is do not fear. Ang mga simple siya pero butangan nato og wait this morning. Do not be afraid, do not fear. Ayaw kahadlok. Ayaw kining fear and afraid, murag parihas siya, pero kining fear lahi ning level. No? Kay kanang afraid, ma-afraid ka sa mga utang, huy, nahadlok ko ba, sig mo abot ni. Kanang fear, naa na gyud siya. Niabot na gyud, nakita na gyud mo, but still the word of God is, do not fear. Ingnay mo katapad, do not fear. Naba na sa atong slide? Please. And then next is, walk by faith and not by sight. Naba na sa Bible? Walk by faith. Unsa man ang faith? Faith in God. Unsa man ang sight? Do not sa imong sight. Unsa imong nakita. Kay unsa imong nakita, realities. Kaya kung mag-agad ka sa imong nakita, ay mahadlok gyud ka. No?
But you have to walk according sa will o sa word sa atong Ginoo. Not by sight, but according to God. Another thing is, do not get drunk with wine. Ayan, very important. The Bible said in Ephesians chapter 5, gibutang na, do not get drunk with wine. Unsa man din ang wine? That is all about stupidity. Kabuang ra gyud na siya. Now, karon makasayad na mo pag ikaw nag-inom, kabuang ra man giday ni. Unsa may makatabang ani sa ako? The Bible said, do not get drunk with wine. So unsa ang iyang gisuggest? But instead, be filled with the Holy Spirit. Unsa may buti pasabot sa be filled with the Holy Spirit? Depend on God. You have to depend on God. So dili lang ka kay maglakaw diha sa gusto lang nimo, but you have to depend on the power of God, meaning ang iyang kabubuton, ang iyang plano mo'y dapat imong pagabuhaton. These are but basic mga igsoon, pero kung dili nimo seryoso, mao ni makapukan sa imong ginabuhi. And many people knows this already in the past, but they did not walk through it. Kaya biktima gihapon sila. And this time, atong butangan og application. Another word para ni sa mga inahan, para ni sa mga mama. Ang word ni Lord today is, do not worry. No, inay mong katapad, do not worry, bisag papa na ayaw kabalaka. No? Ingna imong katapad nga lalaki, ayaw kabalaka sa imong asawa. The Lord will take care of her. Naba na sa Bible ang word na do not worry? So adhering to the Word of God, there's power in the Word of God. O sa tinuod lang, kining mga simple nga mga instruction ni Lord, dagan sa ato, wag atuman. Giingnan nga di mo balaka, mabalakag yun. Kinsay mong gisupak si Lord. Giingnan nga do not be afraid, nahadlok lang man ginhinuon. So kinsay mong gisupak si Lord. Practical siya, igsoon. Pero dinhi nga area sa itong life, pag dili nimo ni ma-develop, dili ka makaadto sa supernatural. Kanunay lang natural ang imong life. Moingon pang, kinsa may di mabalaka na, nga putlan na migsuga, kinsa may di mo balaka. Mo balaka gyud ay. Gi-justify pa ang iyang pagkabalaka. Pero nga nung kaputlanon man siya suga, wa man niya gi-budget og tarong, tuwa didtong problema. Kaya yung bayad o ganiko, gi-shopee man. Di ni una og abot ang order. Pag abot sa order, niabot ang bill. Saan niko? Nabalaka na karon. Ayan. Pag ang life nimo is disorder, you are under attack of the enemy, nga mga simple na mga butang, di nimo mabantayan, that will cause you to worry. So the Bible said, do not worry. Yan. Dili na ako na-elaborate kay naana sa atong Bible reading. And here again, the declaration, trust in the Lord. Ignay mo katapad, trust in the Lord. Nakatabang ba ni sa ato? You know what, when I meditate on this, Lord, these are mga basic, pero Lord, dinhimi kanunay nagabalik-balik. Dinhimi, Lord, natanggong. Di mi kausad sa unahan. Dili mi makawin souls and make disciples. Kay kini mga butanga, maura ning among kanunay nga gina pre-request. Every time magtapok mi, mao ni ang prayer is, please pray kay putlanan na mig Korinte. Puro na maura mga prayer, please pray kay nabalaka ko sa among kahimtang. Mao na lang na so ang mga pag-ampo sa buluhaton sa Ginoo, dili na ma-pray. Kay nagbalik-balik na lang sa mga basic, and yet there is already a command of the Lord. Adhering to the command of the Lord is not ignoring your situation. Wala nimo gi-ignore imong situation. Face it, atubanga, but ingon ang Bible di sa katapusan nga akong point is trust in the Lord. With all this, trust in the Lord. Kay kung dili nimo ni siya ma-practice sa imong daily na kinabuhi, maura ni ang paborito nga attack sa enemy sa imuha. Og asa ka ba mo nagsugod ang tanan? Sa life nimo being in a proper order. Pag dili ma-order ang imong life, dinhi ang pabalik-balik nga situation nimo kay wala siya na plaster.
That's why in the discipleship, we make sure that your life will be put in a proper order. Kay kung naanay order, naanay plaster, even si Satan, kay mo, di na siya makasilip. Asa pa man kumuatak, ani plastado man. Kamo mo asang entry point ni Satan sa mga kinabuhi nga wala na plaster. Dito ang iyang attacks. And for sometimes, mabulaga ka, uy, wala na ako ni nabantayan But the moment mindful ka sa imong walk with the Lord, you're always adhering the Word of God. Even si Satan, maglibog, asa ka na niya tirahon. One day, matalikod na lang siya. Wala ko'y mahimo, anak. For samtang na pa siya'y mahimo, kanang mga basic, maura na iyang taon, sige, tunol sa imuha. Hangton nga nag-serve ka kay Lord, pero dili ni mo ma-appreciate. Dili ni mo di wala ka nag-enjoy, nag-serve ka kay Lord. Muna mo ingon na lang ka, sa langit na lang tayo liligaya. Grabe, dito na lang ka sa langit magpaabot, nga dito na lang ka magmalipayon. Diri sa yuta, puno sa kaguol, niya pa ni mga pulong sa mga katauhan, nga adin sa kalibutan, kagulanan, ragi ato, diri. Muna, wagi lami, magkinabuhi ng kalibutan, kumaw manggaling. Pero as far as the Word of God is concerned, kining gisummarize nato din these are but the power Word of God. Can I hear an amen? And I want us to walk according to the declaration of the Word of God. Kabo mo sa paglakaw ni ini, desisyon. Mag-decide ka. And as you make a decision, then God will put your life in a proper order. Kasi nag-decide ka. So what will it take para maka-decide ka nga dili na sa maka-effect sa imo? Then mag-decide ka to spend time in the Word, believe in the Word, listen to the Word, and proclaim the Word. Every time Satan will come to visit you, you proclaim the Word. Satan, you are a defeated fool. Wala na kay gahom. Ako ang mas gamhanan. Isulti na kay Satan, ayaw sa tao kay Satan. Ang kaba mo si Satan, kay baludugay ng panahon nga mas gamhanan ta kay sa iya by virtue of the blood of Jesus covered in your life. Kaya gina-awaken ni Lord sa ato ang atong true identity. Because kung di ta mo saka niya nga identity, kanunay lang tang under attack sa enemy. So kinsa pa man ang muahon ani mga tao nga nagkalisod kung kita mismo nga naguna, murag parihara nga atong kahimtang nila. Tuuhan pa ka nila nga mo adto sa tabangan ta ka, unya ikaw nga nagtabang tabangonon pod. Maghinilaay na lang mong duha. Kung maapiki pa, ikaw pa'y madala nila. But that is not our identity. Can I hear an amen to that? I want us this morning to quicken your mind. Lord, bring me to my identity. Bring me, Lord, to who am I before you. And I will walk, O Lord. Din hidayon mo sulod ang imong decision to be faithful. Kaganyan nag-awit about love. No? Nag-minister ganina, I believe, ang Holy Spirit sa ako, nga dapat masabta nato ni kining word na love in the Lord. Gusto na ako i-recall, no? Wala lang ako na lista ganina, pero grabe kaklaro ang yung giingon sa ako. Nga dapat kini atong emphasize atong kinabuhi because a lot of people today, kaning word nga, nagpray ta kanina, Lord, dili mi gusto, among ginatapol down, Lord, ang religious spirit. Kanada yung speak ganina sa ako. Ang religious nga spirit, we keep on praying to that. And sometimes, ang uban, naglibog unsa na yung religious spirit. Unsa man nga dapat magabuhaton. Ang religious spirit is this. You know that you are born again. You know that you are Christian, pero you are not entering into the kind of commitment to God consistently. That is having a religious spirit. And we pray to cut that off. We pull it down kana nga religious spirit sa life nimo. Para masabtan pag gini mo mao kini. Daghan sa ato dinhi actually, that's why gina-pull down nato ang religious spirit. Kay balo ka nga born again ka, Christian ka, pero ikaw gabuot kanus-an lang ka mo simba. Religious spirit na. Kay balo ka nga ang paghatag sa inakapulo, maayo nga buluhaton, pero Lord, sorry sa karon Lord, kay na ako'y mas importante nga gamiton, religious spirit na igsoon. Gina-pull down nato na. Kay balo ka bilang usa ka disciple, mahimo kang faithful sa imong commitment kay Lord. Nay mga training tuwa ka dito, nay mga buluhaton naa ka dito. Kay ikaw anak sa Dios, gusto ka maglambo diha kaniya, pero you make always excuse religious spirit na igsoon.
Kaya abi manggo nato ang religious spirit, katong mga nagsimba dito nga ingani-ingani. No. Ang religious spirit actually naga-reign over among sa mga born-again Christian people. Ingnan mo katapad, ayaw pa babiktima sa religious spirit. See? Kana ang gi-speak sa ako this morning. Samtang nag-pray ta, samtang nag-praise and worship ta. Kay kung dili na siya nato itapol down nga spirit, ang atong attendance pag Sunday, on and off. Niya ka karon, Sunday, wala na pug ka. Sunod, anaan na pug ka. Wala. Unya katapong wala karon niyo, sila na po'y manimba. Unsa ni? By bats? Ikaw lang karong Domingo, wala sa ko. Sunod na pud mi. Unsa ni? By bats? Religious spirit. And we topple it down in the name of Jesus. Can you hear an amen? Para masabtan ni mo igsoon nga seryoso di ini siya. How can you invite others to remain faithful if you are not faithful? Kini mga simple action eh. But you know what? I believe that as you come and dwell, join the song, join the declaration, powerful kayo nga imong gin-declare na sa imo, then mag-manifest ang growth into maturity. And maturity will surely produce fruit. That's why dili ka maka-expect og fruits sa imong life kay wala pa ka nag-grow o wala pa ka nag-mature. Unsay gingon sa Bible? Fruit that will last. Asa naman imong disciple? Ni last ba sila? Nagpabilin ba sila? Wala. Backslider pod. Ang imong bunga wala naglast. Wala nimo nakita nga nag-produce po sila bunga. You know what? This is a hard teaching, but I have to tell you from the depths of my heart because I love you. Dili ko gusto mabiktima ta din yung religious na spirit. Wala na sa kingdom ni Lord. Jesus Christ always hates the religious people. He always hates every time mag-preach si Jesus Christ. Pag na mga scribes, mga Pharisees, grabe, kung sa tawhanon pa, mag-init ang dugo ni Jesus. Instead nga, nindot na yung iwali, nindot na yung i-teach. Kita man siya mga religious people, magparabol na lang good siya. Parabol na lang ilang iyang i-preach. Di na niya magbutang pag-ayo ang tinutay nga mensahe, nga naman na ay mga religious spirit. Kamamon sang religious spirit, moadto na sila kay mangita lagbikil. Ngitag sayop ba? Mutanaw unsay gibuhat be, unsay gibuhat be. Uy, dapat dili ingana. Nganong ingana man sa amo dito kay dili man to inganto. Dili lagi ingani ni diri. Religious spirit na. Kaya when the time of Jesus, parable lang yang gihatag. So ang mga disciple, pati ang mga disciple ko naglibog. Ano ni among master nga, dili man ni mugtugan og tinuod sa iyang mensahe. So one day iyang gisekreto ang iyang mga disciple, gitawag na si Jesus, Master, alira magistorya ta. O ngano man lagi nga every time mag-preach ka sa kadaghanan, parable lagi imong ginahatag. Unsay ingon ni Jesus sa ila? Tungod kay ang mga tinagong butang alang lamang sa mga tinuod nga nagsunod kanako. Sa kanila nga wala nagtinudanay, mga talinghaga nga mga pulong. Ngano man kung interesado sila, saka sila moduolog ngayon nga, pwede ba pasabton ko nimo? Wa lagi ko kasabot adto. Then ang religious nga spirit one day nahimo na sabod siya nga tinuod nga disciple. Can I hear an amen? So, while we are preparing for this great harvest, we need also to sacrifice of our commitment. And that commitment naka-anchor sa Word ni Lord. And the Word of God is telling us today instruction, do not be afraid, do not fear, walk by faith, not by sight, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Do not worry and trust in the Lord. These are the summary, at least sa mga basic na butang, that we need to put our trust in the Word of God. Pakpakan nato si Lord sa iyang Word nga nag-teach ka nato nga mag-develop sa atong kinabuhi nga mag-grow diha sa presence sa atong Ginoo. Are we learning this morning? Lord, bless everyone's heart, Lord, nga naga-learn karon na buntag. Natay declaration karon. Can I have the declaration here? Magdungan ta sa pag-declare nini. Ready? 1 to declare. Lord, extend grace for me to walk according to your Spirit. Declare it again. Go. Lord, extend grace for me to walk according to your Spirit. Is that your prayer?
That's our declaration, grace of God. Do not feel condemned. Even I, wala ko nag-condemn. I just only teach and declared it to you para maka-receive ka sa imong portion. No? Do not get offended sa mga ginashare ni Pastor. I hope wala na ko'y mga dungog nga, nalaing kong pastor ba, kaya ako manggito yung gitirahan gyud. I hope wala na din sa ato. Can I hear an amen to that? It's all about the grace of the Lord. You know what? It is but by the grace of the Lord na makaspeak ko ingani kabol sa inyo. Grace ni Lord Exon. Wala ko'y ikapasigarbo on my own. That's why this is our declaration. Again, let's declare together, go. Lord, extend grace for me to walk according to your Spirit. Point number 2. Our journey towards greater harvest is the power of a systematic prayers. Hallelujah. Systematic prayer is needed para masabtan nato more to go to the next level. I believe, tanan ta din nag-pray na. Can I hear an amen? Nag-pray na tang tanan, but let's go to another level. What kind of system of prayer ang atong ginagamit o ginabuhat when we pray? Yes, the Bible said, pray at all occasion. Pray without ceasing. Praise God. We can pray anytime. We can pray everywhere. In every occasion, we can pray. But there is another prayer na gusto ni Lord ma-develop sa atong tanan nga dunay system nga atong pagasundon. Meaning sa system naka-program. Acts chapter 3 verse 1. This is the Bible declares. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. Say the word, the hour of prayer. So according to this verse, do na di ay prayer on a specific hour. So dili lang sila di ay si Peter and John basta-basta nag-ato sa temple. Wala. Gihulat nila ang hour of prayer. And this time, the 9th hour. No? Ika-9 nga oras. So I'd like to dwell here sa word na hour of prayer, meaning there is a system nga imong pagasundon when you pray. According sa imong gikovenan kay Lord. Okay? So unsa man gyud ang gusto nimo nga kind of prayer, time nga imong igahin. And the moment makig-covenant ka kay Lord niya na, my challenge for you is be consistent. Kaya ayaw basta-basta og promise, Lord, gusto gid ko Lord kanang alas 2 kadlawon gyud Lord. Na emotional ka lang that time ba kay ganahan gid ka nang alas 2 gyud kadlawon. Pero kas-aron nimo nahimo. Kay nga naman, di man gid ka mataan ang alas 2 gyud. Meaning you make a system when you pray. You make a time schedule according to your covenant nga ihatag kay Lord so that ang imong prayer will affects og doon na siya effects sa imong kinabuhi. Kay gusto nato every time ka mag-pray adunay epekto nga nindot sa imong kinabuhi. Kaniadto, di ba? Ngano man gid na 3 o'clock prayer, mubagting muampo. Actually, that is a system. Kanya lang ang problema, nahimo na lang siyang system, wala na ang spirit. One day, Bishop Uriel, ingon siya, you know what, G12 is good in system. But, ingon siya, don't rely on system. G12 relies on the power of the Holy Spirit. Wow, kanindot, Lord. No, all throughout the years na system of discipleship, system of cell group, tanan, gibutangan og system. But ingon siya, don't rely on system because, yes, the Lord works in system, but He manifests according to His power. And that power is the Holy Spirit. That's why ma-amaze sa mga declarations sa atong mga apply nato nga mga leaders, no? Spiritual apply nato. Grabe ang spirituality. Grabe ang pagkubkob sa word. Kutaw-kutaw sa pulong sa Dios para masabtan unsa ginikalalom now ginadala ta sa next level. I myself benefited so much to that next level. Kabo mo as a pastor, I thought ang trabaho nako pastor magwali, magampo, tapos na nga akong obligasyon. Bahala na mo dig, mutuman mo dili. Importante, nagwali na ko, nagiampuan ta na mo.
Kung na'y masakiton, mag-ampo ko. Maayo ba nagdili? Ahin basta kay nag-ampo na ko. Kana lang nga level kaniadto ang nasa ako. But when the Lord brought us to the next level, dili pwede ni wali-wali ra. May pangutana is, kini bang person nga akong gidisciple, nag-effect ba sa iya nga akong gitudlo o wala? Kini bang akong giampuan nga masakiton, sa diyang nangamusta ko sa iya pagasunod adlaw, naayo ba siya o wala? Kay kung wala na ayo, Lord, dili pwede, Lord. Nag-pray ko sa imo, powerful ka, ayuhon nimo siya, Lord. There is that warfare nga dapat mahitabo. When I help someone, tabangan ako kay someone, akong balikan, niangat bang kinabuhi? Wala. Kay kung wala ang niangat, something is wrong that I need to disciple that person. Can I hear an amen to that? Mao na nga kind of DNA, mga igsoon nga itong bagabuhaton. Dili lang kay basta nagtabang lang ka, nanginanglan ka, oo, bahala na, nagbalik na ako ha. No. Doon na kay connection for that person nga imong gitabangan, makita ni mo nga muangat siya, because altogether mag-rejoice mo in the Lord, kay niangat siya, o for some time gigamit ka ni Lord. That's why intentional. When someone asks for help, yun ako, magkita ta, mag-istorya ta. Because I want to know your situation. O dili ko gusto nga magpabilin ka, nga hangtod-sangtod, magsigil kag pangayo, magsigil kag request whatsoever. Gusto ta ka mo angat because actually, you don't need money. You need destiny. I learned that from my mentor. Many people mo dool sa ato, kinanglan ko ani, kinanglan ko kwarta. No, dili money ang iyang gikinahanglan. Actually, in the long run. Yes, tinud-anay nang inang siya ng kwarta, pero dili kwarta gyud ang iyang gikinahanglan, destiny, future, nga naman. That person, nagbalik-balik ang iyang sitwasyon sa money problem because wala nimo natudluan unsaon pag-take care sa money. One day gitudluan, o di tila man iangat, wa na nang hulam, wa na nang utang, mo bless pa. Nga naman, future ang iyang nadawatan. Are we learning this morning? Pag nasabta nimo ni kana mga disciple ninyo niya mag-connect mo, di ba feeling nimo ako gid tingali tabangan gud nako ni. Praise God sa tabang nimo, but more than money, if you can extend money, more than that, give them destiny. Pag dili sila mo adhere sa direction ni Lord, kay ka forget about helping them because kanang imong itabang sa nila, mas makalubog ra na silang sitwasyon. I tell you that now. Abi na to nakatabang tahing samot ang iyang kinabuhi. But because of the direction of the Lord in the prayer that we offer unto Him, we want that everything will put into proper places. Are we learning this morning? Doon ay upat ka mga effects of prayer in our lives. Gusto na ako ni isulat ninyo. 4 effects of prayer. Ayan, gidiritso na lang, no? Para sa'yo na ninyo mapicturan or malista. Mao nang ipikto, ang person nga nag-engage sa prayer, there is effects. And I want us to understand and adhere and practice and embrace these effects. Number 1 nga effect sa tao nga mga inampuon. Ang tao nga nag-engage sa prayer, listen, kung ikaw nag-engage sa prayer, grabe, prayer time nimo, grabe ka mo ampo, personal, family, bisag asa, grabe ka prayer, evaluate nimo kung kini nga effects na hitabo sa imo. Number 1, fellowship and transformation. Do na kay sweet fellowship with your God, and then as you fellowship with Him, there is a transformation. Nakaroon nga level sa atong journey, ako excited ko makikistorya sa tao nga nag-ampo. Excited ko. Nga naman, when these effects mahitabo sa iya, surely, his life will never be the same again. Can you imagine this? Fellowship with God. Suod siya sa Ginoo. Wow, Lord, gusto ko murikit anang tao, Lord, nga may nampuhon kay suod na sa imo, Lord. Nakipag-fellowship na sa imo and kay balokolod ang iyang life anak na transform na. No? Makatawa ko kaniadto sa among level sa mga pastors, sa kaniadto pagayod. Butang na lang ako example sa akong mga loved ones na lang para di ta malayo. No? Pag magtapok may sa akong mga loved ones, di ba, bibo ng mga istorya, anak na mag-amot-amot na kay naibuhaton namo. Mag-amutay na sila, o pila man itong amutan, kay natay buhaton. Pag-abot na sa ako bilang pastor, muingon na akong magulang, kini si Nonoy, kay Nonoy makong lagnay, kini si Nonoy, di na nato na ipamuton kay pastor man eh.
Kaniad to, wala pa ko kasabot, murag feeling na ko, uy, okay wala ko kaamot kay pastor ko Pero di ay negative to siya. In short, di nato ni paamoton kay way kwarta ni. Mauday ito ang bot ipasabot nila. Sila nag-amot-amot na, tag 1.5, tag 2.5, ayaw na, exempted na. Anak ko, salamat. Kung tinuod, wag gipod ko'y tinuod kwarta. Tinuod, gipod. Lord, dili mo Wala na transform ko, Lord Wala na translate ang akong pagkapastor sa tinuod nga nag-represent sa imo. Pero pagabot sa prayer, pagabot sa word of God, ako ang ilang pawalihon, ako ilang pampuon, pagabot sa kwarta, wa ko'y labot. Lord, dili ni maayo. When the Lord opens my mind, lahi ang iyang gi-reveal. So therefore, one of the effects of prayer when you engage is there is transformation. Ingay mo katapat, transformation. Kaya mga asawa, dapat excited mo pag imong bana, grabe ka prayerful. Lord, salamat, ma-transform na ginakong bana. Lord, salamat, ito nag-ampo, naghila ka sa imo, transform na. Si Lord ang mag-transform na. Epekto na sa prayer. Mas mahadlok ka, human siya nag-ampo, ni kusog na hinon mo yaw-yaw. Unsa man itong yang gihimo dito? Dapat dunay transformer. Imong asawag ba na transformer na? Kanin ma-transform ang ilang kinabuhi. Mga anak na nag-aampo, ma-transform sila. Amen. Number 2 nga effects. Dunay platform. Unsa nga platform? Platform to make petition or obtain request during sa mag-pray. No? Dunay plataporma nga mag-obtain ka og make kag petition. Kanang petition ginagamit sa korte na, ginagamit na sa mga sitwasyon nga lisod. Magpetisyon ka. Ang uban negative, magpetisyon ta against sa atong company. Grabe ka powerful ng petition. But in the Lord also ginagamit niya ang petition, something nga imong i-present kay Lord ang imong case. Lord, remember my case, Lord. Remember my situation, Lord. I am your child, Lord. I know. Dili ko nimo pasagda. Pag naana ka nga petition, the heavens will be open and hear your prayer. And then, pag na-open ang heaven, obtain requests. No? Na word sa Bible, ingon siya din sa book of Mark chapter 11 verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Believe that you have received it and it will be yours. Pagkanindot mag-ampo igsoon. The moment na kay faith, pagkanindot mag-ampo. You believe nga imo nang receive, imo nang maangkon unsa imong gipangayo. Kay ingon sa Bible, it will be yours. Ingnay imong katapad, mahitabo sa imo ha. Ang imong gipangayo. Oh, nayuban karon mahadlok na. Mahitabo sa ako tong akong gipangayo, mahadlok na ron ang uban. No? Labi na gitong nangayo nga Lord, karong tuiga magminyo na gud ko. Wa pag ko iyab Lord, unya ingon si Lord, mahitabo sa imo ang imong gipangayo. Mahadlok na ka. Nga naman, Lord, kinsa man din hi Lord. At all throughout the month, sige lang pangita, kinsa man. Hangtod mag-speaking in tongues na ka. Pagkita ni mo siya na guwapo ra Nga naman, nahadlok na hinoon ka. It will be yours. Kaya dili basta-basta mag-ampo, igsoon. Abila na to, ordinaryo ang prayer, dili basta-basta mag-ampo. And the moment nakakonect ka sa kingdom ni Lord, sa iyang gingharian, it will be yours. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kinsa na ba yung nag-present sa inyong request to God? Yeah, katong nag-present sa inyong request to God, the Lord will satisfy you. That's the Bible. Muna ang tingalang uban, uy, grabe naging blessing sa imo. I presented my request to God. Ikaw, wala man. Ang imo ramang prayer, Lord, let your will be done. Maura gini mong prayer ng taon. Nindot sa nga prayer, pero asa dapita. Ang uban, nag-specific sila, Lord, gusto na ako ni mahitabo, Lord, gusto na ako ni mangkon. Naangkon nila. Ang imo ha, overall lang.
let your will be done. That's a good prayer, kay prayer man ni Jesus, pero that concludes about presenting tayo nga request, pero ang ending, Lord, let your will be done as I present to you all my requests. Jesus Christ is our model. Are we learning? Number 3 nga affects sa prayer, no? Platform for creation and spiritual establishment. Sa ato pa, pag nag-ampo daw ka, you are creating something. Doon na kay platform to create. That's why process. Imong gina-pray and then gina-create. One day, nakita na nimo. It's like a construction or an engineer. You are creating something. One day, this is the fruit, this is the result of my creation. Bunga ni sa nag-agi ko sa process. Prayer will do that work as well. Kaya when you start praying, please, don't stop. Especially pag nag-start kag-ampo sa imong loved ones nga ma-save sila. Ang uban sa ato, nag-surrender na. Mo-conclude na din. Pastor, gahi kay Pastor, piting gahiag yun. Karabi ni conclude na. Ang akong tubag sa iya pag nag-report, buhi pa man ka, buhi pa Pastor, adili, padayon pa, buhi pa man na. Pero may ka, gahi good Pastor, gahi good, wag good Pastor. Ano naman, patay na o gahi good ito, kay patay naman. Pero kung buhi pa na, giampo na mo, ayaw pag-undang because you are creating something. Nga bisag, wala pa nimo nakitaan sa iya, gina-imagine na nimo. Kung bana o asawa, pa nimo nalay mong asawa, gina-imagine mo, one day Lord, ang akong asawa, ako naman katapad, magsimba. One day, Lord, kami nang duha magdayaw sa kumakamot. Gina-create ni mo because you are praying. Are we learning now? Kini sa mga butang gusto nato ni ma-establish sa atong life so that the moment you start praying, dili ka mo undang. Nag-engage ka sa prayer for 3. Pila sa inyo nag-engage sa prayer for 3? Nag-undang na kagampo, no? Kay marag walay effect. Balike. Kay katong imong gisugdan, naghulat lang si Lord nga imong balikan. Labi na gyud pag klaro gayod nga kabubuton sa Ginoo. Kamuon sa mga klaro nga will ni Lord, kabubuton sa Ginoo nga maluwas ang imong loved ones. Kabubuton na sa Ginoo. Please, ayaw na pangutana Lord, kabubuton ba nimo Lord nga maluwas siya? Wrong question. When you have the wrong question, you derive for a wrong answer. Lord, kabubuton man nimo Lord nga madato ko? Wrong question again. Ingnay mong katapad, kabubuton sa Ginoo nga madato ka. Kay dunay purpose. Ingnay mong katapad, dunay purpose. Yan. So dito ka mututok sa purpose. Ano Lord, nga nung palambuon mong kanimo Lord, sa may purpose. Dito ka mututok sa purpose ni Lord. Kaya ang pagpalambo, easy na lang kay Lord. Pero pag di ni mo natugbok ang purpose, dili ni mo masinati ang paglambo. Huwag mauni ang na-miss nato ng mga Christians. Muna daghan mga Christians, na-settle na lang sila, anak giday ng mga lagad, no? Maglisod-lisod giday ta, magkapubri-pubri giday ta mga lagad. Ni-settle sila ni ana because wrong ang ilang pangutana. Lord, tinuod bagid ka Lord nga gamahanan? Wrong nga question. Lord, tinuod bagid Lord nga born again ako? Wrong again nga question. Lord, tinuod bagid Lord nga mabago akong kinabuhi? Wrong question again. So unsa man imo ma-expect sa wrong question? Wrong answer. But when you start to believe that the Word of God is a platform when you pray creation. And then kani spiritual establishment. You will be established spiritually. Ligon ka nga mo barog. Dili ka paling-paling. Dili ka masway sa any circumstances. Bisan unsay mahitabo, you will stand still in the Lord. Amen. You will be established spiritually when you engage in prayer. Kay ligonon kas Ginoo. Mo na ang problema sa Christian, pag wala nag-ampo, ay di good ligon. Magkalingaw ra ka kanunay, please pray for me, ampuy ko ninyo, pangutana, ikaw nag-ampo, paampuy ra ko ninyo, siya ra kanunay, nag-pray request ang kaugalingon. And I declare and I decree, GCM family will engage sa intentional prayer. Lord, i-bless ang mga nag-amen, Ginoo. Lord, mauna ang among life. That's why, you know what? Nag-start ang atong year, even those nga wala naka-join sa Week of Fire, but because you belong to the family, we prayed for you.
4 days full fast. Abi na mo, dito rami kutob, among gi-extend og 21 days. Abi na mo, 21 days lang. Doon ay revelation si Lord, 40 days. Ay na mo katapad, 40 days. Ang uban, pag mag-isgot sa 40 days, lahiyang na yununaan, 40 days akong papa nga namatay, 40 days akong, lahi na nga 40 days. 40 days engaged in prayer ni. Sa wala man ka nakasabay sa fasting, but deep inside your mind and heart, you will be part of it. Kaya when you pray, be intentional. Gi-revive nato, hindi naman revive, but gibalik nato atong morning prayer every Saturday through virtual. Please, subscribe mo tanan. Dili lang 85 ang atong attendance dapat sa atong prayer. Gauge nato ni sa atong journey nga nag-prepare ta sa harvest the moment you will engage in prayer. Praise God niya itong mga faithful nga nag-join sa morning prayer. Pakpakan na to si Lord. Doon na mo'y portion nga ma-receive ikan sa Ginoo. And keep on joining. Before 5 a.m., tune in na mo. Every Saturday. Of course, sa mga cell group ninyo, more so sa prayer. More so sa prayer. Engage in prayer. Cell group, simbalay, prayer, worship. Mauna siya ang mga butang igsoon na gina-establish nato. Kaya nga naman, platform for creation and spiritual establishment. Walay maimugna nga mga butang si Lord the moment wala ka nag-engage. No morning hulagway sa atong morning prayer. Gamay lang, dili masakto sa screen. Kay ubay-ubay naman ang nag-attend. Please be there. No? Kay mag-engage ta ni ana. Amen? Number 4, at least sa effects of prayer, platform for warfare and intercession. Mao din na nagkalinlaing nga kind nga prayers. Nga di lang basta nga nagpray ka, unsa man imong gi-engage. This time, sa point number 4, warfare and intercession. Ingna imong katapad, mayong buntag, General. Warrior, oh. Dapat taas nga ranggo. Dili ultimo. Dili patrolman. General. Kay warrior, dili, mga warrior ta. Pero akong advice sa inyo, nang imong katapad, dili na mao imong kaaway, kay basig mao na imong i-warrior. Warrior man ay taani, di gubot ning balaya ron, kay puro man ta mga warrior. No. Spiritual warfare niya atong gipasabot. Usara inyong kalaban, demonyo. Ang imong bana, di na nimo kalaban. Imong asawa, di na nimo kalaban. Imong anak, dili na nimo kalaban. Kakampi nimo na. Kung wise ka nga army, ayaw awaya ang imong kakampi. Grabe, kakampi taw niya, giaway ko. Nimo naunsa naman ni ron. Ang atong tinuod na kaaway, magkalingaw nagtanaw na to. Tanawa rang magkakampi, nag-away na hinuwa na ko'y trabaho. Mao na rin himon sa enemy. So inay mong katapad, ayaw ko awaya. Kay di ta po kaawayon, vice versa. Kay natay common enemy. Warrior ni, warfare ta. Sa prayer ato ng buhaton. Mag-agree mo. No? Kaya literally, gi-practice ni pastora ang pagka-warrior. No? Ingon pa siya, pag nag-pray ko, scream na siya in Jesus' name, I cut off, Lord, the strongholds. Cut off ganyan in the spirit. Sa diyang nakita na ako sa nag-pray, naku, palayo ta, rin ako sa office kay basig pag-cut off niya, ako na maigo sa yung espada, ani. Ako na ma-cut off, ani. No, joke lang, no? Pero that's really something in the warfare. You have to position yourself. Mag-warfare ka. Kung ngayon mong giampuan, kabaguhan sa imong bana, di na prayer nga, Lord, baguhan ang taon na akong bana, Lord. Di na warrior, di na warfare. Imo nang i-warfare yun in the spirit. Identify ni mo sa nga spirit na, spirit of vices in Jesus' name, out! Bisag nakadungog siya, mu-out lagi na siya sa imong balay. Kaya di man siya mubiya sa iyang bisyo, di siya na lang out. Pero mubalik na, kay na-feel niya ang concern and love ni mo. Do it practically as well as spiritually, kay kini siya tanan, mag-enjoy ta. No? Mag-enjoy ta together, kaya nindot. Kanang nagahimo nag mga family altar ninyo, continue doing it. Praise God for that. Grabe, gibind ninyo together in yung force, so that the moment si Satan mo attack, pati sa imong anak, wa say labot, di siya ka-attack. Grabe, pati ning batang way buot, warrior naman, dili siya kahilabot. Kasi engage sila tanan sa sulod sa balay. No? I suggest, dili man gyud every night inyong gamiton, I suggest, some nagahimo na niini, maghimo mo family altar with communion sa inyong balay. Buhatan ninyo, once a week.
Maglaan mo usa ka gabi. Gather mo. Na yung mga baso diha, magkuhan mo juice o bread, and then let the father, ang papa mo, ay magpastor sa sulod sa balay. Then mag-engage mo. Lord, through this cup, Ginoo, simbolo ni, pasabot sa imong mga anak, nga inyong balay, dunay marka na diha sa presensya sa Ginoo, every time mo bisita ang enemy, dili siya makaatake. Because you are protected. Especially when you engage in prayer. Are we learning? Ato ning i-practice igsoon. Grabe, kayamanan ni. Kayamanan ni. Mao ni ang blessing ni Lord nga gihatag sa ato, nga dugayng panahon, murag atong gibali wala lang. Intercession means you are standing on the gap. Between sa unsaved loved ones o saved loved ones, ikaw na, you are standing on the gap. Between sa unsaved loved ones o ang Ginoo, ikaw ang nasa tunga. Lord, I am interceding. I am in between, Lord, to connect this unsaved to you, Lord. Ikaw ang gamiton. That is intercession. Standing on the gap. In behalf of our nation, in behalf of our city, in behalf of your family, ikaw ang gabarog, igsoon. Can you imagine that? Pag nasabtan mo imong identity, you are not an ordinary person. That's why you can pray for long life. Lord, dili pa ko mamatay, Lord, because I am interceding. I am standing in between, Lord. Use me, O Lord. I-preserve ka ni Lord. Mao nang imong identity. I pray no nga mag-reveal ni siya sa ato so that mahibaw-an nimo, dili man day ni ordinaryo ning calling ni Lord sa ako. Others may look at me nga, wala, lisod, sila. But beginning today, Lord, I know, this is my position. And you have to position yourself. And you know what? The moment mag-decide ka, I declare this morning, tanan nga imong panginahanglan, tagbuon sa Ginoo. I declare and I decree, God is our provider. He is our Jehovah. Ingnay mong katapad, He is our Jehovah. Kanang Jehovah diha, that is includes the 7 names of Jesus. Jireh, Rapha, Nissi, Shammah. Unsa patong, He is our banner, provider and everything. That is the Jehovah. When you have that should kino. The 7 names of God, giusa dito sa Jehovah. Ug mao na ang atong kauban para maghatag sa atong mga panginahanglan. Amen? So let's declare this, kining naa sa last, no? Pray until Christ be formed in me. That's my declaration to you. Sige, atong dunganan pagsulti. Ready, go. Pray until Christ be formed in me. Mao din ang purpose sa prayer. Mapurma di ay si Kristo sa akong kinabuhi. No wonder ang tinod nga prayer warrior mag-live sa life of transform. Ma-change ang attitude, ma-change ang iyang character like Jesus Christ. Why? Dikit kay Jesus. Huwag mao na itong ginapray tanan ni Gzoon. Dili ko exempted niya na we keep on praying for it as well so that makuha na to ang declare ni Lord sa ato. Number 3 and the last, the value of spiritual empowerment. No? The value of spiritual empowerment. Luke chapter 24 verse 49. Mao kini ang gingon ani nga verse sa New King James Version. In this particular nga declaration, gusto sa Ginoo dinhi nga masabtan nato, no? Ang verse sa Luke 24:49. No, wala ko'y copy, so can we have this sa screen para mabasa na to together? Ready? Atong dunganan, go. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endowed with power from on high. This is how to embrace the value of spiritual empowerment. Wala ta nag-work according sa atong own understanding and knowledge. No. Kapoyon ta. But the Bible said, ingon ang Ginoo din sa iyang mga katawhan, paghulat mo kay dunay gahom nga mukunsad kaninyo, og mauna ang inyong makauban sa inyong pagpamuhat o sa inyong pagkinabuhi.
power from on high. And I believe it speaks about the Holy Spirit. You have to value that, meaning recognize that. Honor that help. Honor that power in your life, the Holy Spirit. Dili ka basta-basta igsoon. You are not ordinary anymore because of that power. Always value spiritual empowerment. The word is always, meaning always acknowledge. In your situation, acknowledge the Holy Spirit. In your dealing, acknowledge the Holy Spirit. In our ministry here, we honor the Holy Spirit. In this ministry, the Holy Spirit is the senior pastor of our church. We honor Him. We are just but mouthpiece of the Lord. Everyone nga nagstindog diri mga mouthpiece lang tanan. But all together, we owe it unto the Lord at all times. Everything is anointed only. We need more power, We need more power than an information. We need more than an information, but power rather. No? It's good to be informed, but we need more than information. Mga bitaw na, ngayon ako kagaya na-develop ang atong religious spirit kay kadaghanan sa ato, daghan nagnahibawan. Kay daghan naman putag nasudlan ng mga simbahan, daghan ng putag ng paminawan ng mga pastor, mga preachers. Daghan na. Information, well-informed na kayo ta. But you know what? I tell you this morning, we need more than information. Hinay mong katapad, you need power. Muna ako, I joined sa usa ka pastor ningon siya, I beg to disagree when someone said, knowledge is power. I beg to disagree. Because wisdom is power. Knowledge is just but single one point lang. Knowledge, naka-inform ka lang, is not yet power. Kaya you need more than information. We need more than knowledge. You need to apply so that it can become a powerful declaration. Everything is anointed only when you become fully aware of it. No? Buti pasabot, tanang butang sa imong palibot, kay balokado na siya purpose. Tanang butang, tanang tao, nagipadala ni Lord sa imo na purpose. Saka lang nimo mabawaan ang purpose niya kung mahimo kang aware sa anointing nga gihatag ni Lord sa imo. Every circumstances nga moabot sa imo has a purpose. Every bad situation nga moabot sa imo, there is still a purpose. Can you hear an amen? Kung gusto ginatog vivid nga study ani, we can look back sa mga people in the Old Testament. Every bad situation nga naabot sa ila has a purpose. Joseph the dreamer, grabe nga bad nga nahitabo. Si Job, grabe nga bad nga nahitabo. But still there is a purpose. Unsa may mga bad things na hitabo sa imong life karon? Ingay mo katapad, na purpose si Lord. Is that a good comfort? Nagkalisod ba ka? Grabe, pila na katuig ni nagkalisod na mo. Wow, praise God, Lord. Nasabtan ako, Lord. Nibalik ko sa imo. There is a purpose. Kay kung siguro nahayahi mong kinamu, basig, relax po kay Lord. Pag na mo connect sa imo, pwede ba magalagad ta sa Ginoo? Ay, okay lang, busy ko eh. Busy ka eh. Okay mong life eh. Pero panahon nga nagkalisod ka, bad imong situation, Lord, gitawag na ba ko nimo, Lord, para mo balik sa imo? Yes, there is a purpose. Kaya ayaw i-despise ang mga circumstances. Na yung mga tao nga mag-against sa imo, oops, there is a purpose. Huy, gichismis ko ah. Huy, gisultihan ko bada. Lord, I know there is a purpose. Pagka na ang atong attitude, wala tayo kaaway. O dili ka ma-stress. Dili ma-heartbroken ang imong kasing-kasing. O dili mag-headache ang imong ulo. Siya, ruwa pa mo kasabot niya na. No? Nga naman, kahibalo ka nga donay purpose. And I know everything has a purpose and a reason. Hallelujah. Next line. Nakoy mga points diri, mga lines nga akong gi-connect, no? Ingon siya, do not use the flesh to discern spiritual empowerment. Ayan na. Ayaw gamita ang imong unod-nun nga understanding para i-discern nimo ang mga spiritual things. Kaya I'll give you a warning on this. Karon naging faithful na ka kay Lord, di ba? Nagtinud-anay na ka, makitaan ka sa imong mga barkada, makitaan ka sa imong silingan. Uy, grabe, seryoso niya. And then mag-quote sila
og mga feeling concern sa imo because naging seryoso ka na kay Lord, the declaration is, do not use the flesh to discern spiritual empowerment. Meaning, ayaw itugot ng mga tao nga wa nag-serve kay Lord, mao na magsulti against sa imo. Ang imong mga barkada nga wala nag-serve kay Lord, mao na mahimong paminawon hinuon nimo. Ang mga people nga wala nag-journey mo rabag every time mo sulti sa tingling man sa imong dalunggan. That is why ang mga preservation sa imong kinabuhi, imo na siyang i-preserve, ang mga butang nga nindot i-preserve nimo so that people nga wala sa journey, they don't know, di sila makasayod sa kind of commitment, only makita na lang nila ang results. Kaya we are here to protect everyone. Kani, one example, kasi kani, under attack man ni siya. First fruit giving. Under attack ni. Maminaw ka sa mga dili giver, madaot imong utok. Ma-confirm ang imong doubts, ang murmuring spirit nimo. Wala sila naga-journey. O wala sila naga-practice. Daghan karon sa social media ni ana. Advance pa sila. Magsulti. Unya, daghang viewers. O ang nag-view sa ilang itong mga tao nga never gyud silang mind nga gusto mag-first fruit, na-confirm ang ilang dili gusto. Confirm, dili giday gusto. Pero ang tinuod, di gid siya gusto. Iusay mo ito imong ginagamit nga mag-discern sa imong spiritual empowerment katong mga unod nun. Lustful. These are the things igsoon. Imong journey nga nagseryoso ka na kay Lord. Naga-Bible reading ka na, naga-cell group ka na, naga-Sunday celebration ka na, nag-training ka pa, karong kutsaon ka sa imong barkada, uy, grabe naman ang imo. Asa naman imong time sa imong pamilya? Asa naman ang time sa imong trabaho? Wala sila kasayod nga grabe na hinon imong time sa imong pamilya o grabe na hinon yung time nimo sa imong trabaho. Nga naman, na-order naman day akong kinabuhi. Kay kato nga wala po kay Lord, suruyan kay ko, why direction, bisag asar ko mo adto. Mahapna na lang ko, pag uli sa balay, wa gihapoy abot. Kay wala man na-order ang kinabuhi. Are we learning? Igsoon, power ni. That's why let's protect one with another. Kay bisan ka na mga tao nga wala gyud naga-desire nga magbuhat, bisan pagtagaan pa na nimog 1,000 ka bersikulo. Ipamemorize pa na nimo ng mga bersikulo nimo nga mag-support sa imong gi-practice para nila dili effect. Wala effect na sa ila. Nga naman, unang-una, negative na daan ilang kasing-kasing. And it takes God's grace for them to understand the highest will of the Lord. That's why unsang imong nasabtan sa word ni Lord, go for it. I-preserve, Lord. The more ka nga mag-pray, Lord, i-preserve ni Ginoo sa akong heart. I know, Lord, when I read this verse, ako ni Lord, no? You know what? We begin to really enjoy here. Kamo nga mga disciples, bitaw nga, every time nag-move mo according sa word ni Lord, pass doon ay word si Lord sa ako. Praise God. Go for it. Pastor, nganong ni Ami kay na word si Lord sa mo. Wow, praise God. Unsa man ang word? Iyang giba. Yeah, ni Ami para mag-affirm ana nga word sa inyo. Wow. Praise God. Ug doon na kay portion, ingay mo katapa, doon ay word si Lord sa imo. Doon na kay portion sa imong kinabuhi. Amen? Genesis 1:2, very important in a verse. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Unsa may implication aning value of spiritual empowerment? It's all about the power, and that power is the Holy Spirit. You know what? The Holy Spirit is the custodian of God's Word. What do you mean custodian? Naga-take care, naga-preserve. Ang Holy Spirit, He's just waiting for the Word. Kung wala pa'y Word, ang Holy Spirit, ingon siya diri, way trabaho, nag-hoard over lang. Wala may Word. Grabe ni siya nga, I believe, gina-reveal ni Lord sa ato. Kaya bisag puno ka pa sa Espiritu kung wa kay Word, ang Holy Spirit, wala siya i-move, wala siya i-work. Kaya dili man siya mag-work according sa imong Word. Kuha ninyong punto? Tanaw, imagine kini nga verse, no? Custodian siya.
Kaya sa wala pa ang declaration sa word, ang spirit na lang nag-over. In fact, ang kalibutan, ngit-ngit. Pero na, ng spirit, Holy Spirit na, pero ngit-ngit siya. Maybe ang Holy Spirit, kung butang na lang to, kung nag-pray man siya, kung naana siya nga, contention na nag-pray siya ba nga, Father, sige na, declare a word so that na ako'y trabaho. Of course, wala na sa Bible, pero that is not my imagination. Kaya pag-abot sa verse number 3, kung ipaday na ito ang verse, when the word was being declared, let there be light, word. Then there was light. Grabe ka power. That's why ang person, ikaw karon nga nag-serve kay Lord, na kay Holy Spirit, ang ginahulat na lang niya, ang word. Unsa may word nimo? And the Holy Spirit will enhance that. Because the Holy Spirit is the custodian of the word. Kaya kung daghan kag word, daghan kag promise, sige mo declare, abisi ang Holy Spirit. Nga iyang i-perform, nga mahitabo sa imo ang imong gi-declare. Kaya the power of declaration. Hallelujah. Pagpaka na to si Lord ni Ana. Lord, thank you sa gasa, sa Holy Spirit, sa among mga kinabuhi. You know what? It takes power to become wealthy. And that power is the Holy Spirit. Retaining the wealth comes with power. Capital letter P na siya because that speaks about the Holy Spirit's power. Kaya ang Deuteronomy 8:18, na i-verse ito nga nagasulti nga, it is the Lord Himself will give you the power to get wealth. Og mao niyang uban dili hisgutan ning prosperity nga message sa Bible. Wala ta nag-highlight sa prosperity alone. We highlight the prosperity so that the kingdom of God will be advanced. Can I hear an amen? Pero kung ikaw mag-highlight lang ka sa imong pagkadato nga di ka mag-advance sa Ginoo, forget about that prosperity. That is not the kind of prosperity God wants us. Nga nung mulambo atong simbahan, mulambo ang mga kaigsunan, so that daghan tagma tabangan nga mga katawhan. Nga maingganyo nga mobalik sa sabakan sa Ginoo og maayos ang ilang kinabuhi. Can I hear an amen to that? We are one accord. Usa ta ni ana nga nagapamuhat igsoon. That's why we will not despise the truth on us. So it takes power to become wealthy. Retaining the wealth comes with power. The last verse so far as we end this morning is that Isaiah 61 verse 1 and 2. Isaiah 61 verse 1 and 2. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening. Saan naman akong verse? No, and the opening of the prison to those who are bound. You know what? Kining a book of Isaiah chapter 61 verse 1, at least kining a verse, nagisgot siya nga there is power actually for correction. Power to correct and power to create. Mauning boot niya ipasabot din. I-correct niya ang mga broken, mga nagka-lisang-lisang, nagkadimaw. Iyang i-correct na siya so that He can create something new. Walay makreate nga something new kung walay makorek. Okay? Ayaw saguli. Please, ayaw ay sagol. Dinhi nagka-problema ang dagang Kristiyan. Nangalagad sa Ginoo pero naisagol. Nag-worship kay Lord, grabe mo praise, pero sa pikas, grabe po mamalikas, naisagol. Dili pwede igsoon. Mautingon ng Bible kaniya, do not get drunk with wine. And then nag-serve ka kay Lord, ingon siya instead, ayaw, be filled with the Holy Spirit. Desisyon igsoon. Og din hita mo sulod sa atong journey. Gusto na to i-correct ang dapat i-correct. According to this verse, niyanhi siya para i-declare ning a word. Para makorek ka, and then something makreate na bago. New beginning, still, Happy New Year ta, January pa karon. Kinsa excited sa 2024? Mauning design ni Lord para sa ato, para ang atong life ma-plaster according sa iyang mga ginadeclare sa ato.
We have to operate in the anointing of the Holy Spirit because the authenticity of our ministry is what people are looking at. Para na ni sa atong tanan, igsoon. Dili na ni para sa ako. Para na ni sa atong tanan. Shall we all stand? Ato ning i-declare. Ato ning i-possess na truth karon na buntag. We have to operate in the anointing of the Holy Spirit. Mga husband, we are anointed to lead our family. Can I hear an amen, mga husband? Mga asawa, mga wife, you are anointed to take care of your family as well. Mga children, mga kids, you are anointed nga mag-build og nindot na atmosphere sa sulod sa balay nga ikaw obedient ka, respectful ka, gina-honor nimo ang imong ginikanan. Because without the anointing, wala. Dili masustain. Without the consistency, dili masustain. And therefore this morning, atong i-pray na mo ka na atong masinati. Pwede ba nato itaas atong mga kamot diha kay Lord? And begin now to respond to this. Three things actually nga ginidevelop ni Lord sa ato. The power of the Word, the power of systematic prayer, and to value spiritual empowerment. Sige, open your mouth and begin to pray in the Spirit this morning. Kung nakakapay-struggle sa imong consistency, maybe this time, mag-imo na kag-commitment. Kasi usahay, ginahulga lang ta sa mga panahon. Ginahulga lang ta sa atong mga circumstances. Kung naadari sa inyo nag-struggle of your consistency, kung ako sa inyo, surrender that to the Lord. Lord, kapoy nakuhaan ni Lord nga inconsistent kay ko. Every time mo dol ko sa imo, nagsigar kong pangipasaylo. Why not go forward and say, Lord, tuloy-tuloy na ko, Lord. Kung mahimo pa lang na kanang lingkuranan, ikaw na'y tag-iya ni Ana, taga-Domingo. Meaning, mahugi na ang imong covenant kay Lord. Lord, walay laing mag-occupy ang lingkuranan. Dili ni pwede bakante, Lord. Kana mga simple commitment, pero diha ta usahay nagkulang. Because we make a many justification. And the rest will follow. The rest will follow. You know what? Ang atong mga unbelieving loved ones, nagulat lang sila sa atong consistency. Nagulat sila nga tinud-anay bagid nga nag-serve kay Lord. So this morning ato nang i-declare, Father, we thank you. Today, O Lord God, we are declaring that our journey is so exciting because naga-journey me towards the greater or great harvest for 2024. And it will take, Lord, kining mga basic and yet very powerful, very important aspects sa mga life. Lord, that we all together go deeper in your word, Lord. Bahalag unsa ang isulti sa uban kanamo, nasabtan namo, Lord, na mauman di ini ang sekreto, kulang nga dapat ma-establish sa akong life, O Lord. Every day, mangayo kog word nimo, Ginoo. Mag-dwell ko sa imong pulong, Ginoo, o ang mga declaration nimo, mga sugo nimo sa ako, instruction. Lord, dili nalisod nga akong tumanon, kay naay word nimo nga naga-back up sa ako, Ginoo. And Lord, aron kini magpadayon, magiging consistent ko, Lord, sa akong prayer time. Mahimo kong systematic, Lord, sa akong prayer, Ginoo. Lord, ang prayer dili na ko option, Lord, but ang prayer is my priority during the day, oh God. Lord, I will make a commitment to that right now. And these people, oh God, nga nag-raise sila makamot, in Jesus' name, oh Father, ma-establish sa among tanan, Lord, ang systematic kind of prayer life. And Lord, salamat that today, among i-value at all times ang empowerment nimo kanamo, Lord. Spiritual empowerment meaning the Holy Spirit. Among i-recognize ang Holy Spirit. Nga kauban namo ingon ka, you will never leave us, no will never forsake us. You will always with us. That is the Holy Spirit nga nag-uban sa mo everyday. Enough na, O Lord, na whatever circumstances, Lord, ikaw ang among kadaugan. I declare, I decree this morning, everyone, Lord, in this place, Father in heaven, our life will never be the same again. In the name of Jesus, oh God, we will proclaim, oh Lord, because we receive something
from you, dear Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise Him. Please come. We'll do our closing song.